Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Muli, meron tayong bibigyan dito ng reaksyon mga kabayan sa nangyaring pagdinig diyan sa Senate, no? Diyan sa committee ni Amy Marcos mga kabayan. Napakatindi ng nangyari, no? Blanco lahat mga kabayan. Nagpatawag si Amy ng session na to para malaman pa at madagdagan pa mga kabayan yung mga information patungkol doon sa mga sinasabing pagkidnap kay PRD at pagpapadala dyan sa dahig. Pero ang nangyari mga kabayan, empty chair, no? Mga blanco yung upuan mga kabayan at walang dumating ni isa, no? Dyan sa mga kabinete ni Bungit. Kita ninyo mga kabayan ha. Napakalaking disrespect to dyan sa committee na yan mga kabayan or dyan sa Senate na yan kasi unang-una mga kabayan, legislation yung pinag-uusapan dyan at kailangan makakuha sila ng information para may mga bago mga kabayan sa batas na kung sakaling mangyari ulit yan mga kabayan, meron tayong kumbaga susundin or merong bagong batas na nailimbag para maiwasan mga kabayan yung mga ganyang senaryo sa pag-abuso mga kabayan sa kapangyarihan. Kita ninyo ha, sa dami mga kabayan ng ipinatawag dyan, bakit naman na pati si Torre at saka yung mga pulis na sangkot dyan sa pagdukot kay PRRD or pagpapadala nila sa dahig, bakit hindi rin umattend? Hindi na sila covered mga kabayan ng tinatawag na executive privilege at hindi naman kasi gabinete, member ng cabinet to si Torre at saka si Jean Fajardo, di ba? So anyway mga kabayan, meron pang isa tayong pag-uusapan maliban dito kay Kuya Tano bago natin i-play yan. Yung napagkamalang isang lawyer ni PRRD, no? Na Kaufman din ang pangalan. Kainaman, dinumog ng mga Duterte supporters at saka ng mga anti-Duterte mga kabayan. Yung isang napagkamalang Kaufman din, no? Na lawyer ni PRRD. But anyway, maraming salamat mga kabayan sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa, no? Inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe. So anyway, pakinggan natin mga kabayan itong sinabi na to ni Cayetano kasi napakaganda ng mga sinabi niya dito. Leadership and syempre may emotions naman talaga si Senator Bongo last time, kayo po. Ako try ko lang pigilan, talagang bantay na bantay ako ng asawa ko na wag uminit ulo last hearing, no? Wag mo kasi Senator Cayetano pigilan. Kasi yung mga nandyan na pinatawag ninyo nung nauna dyan ay talaga namang gulpi ang yayabang at lintik din ang kasinungalingan. Isipin ninyo mga kabayan, lantara na meron ng video na pinakikitang ito yung sinabi. Tinatanggi pa at wala mga kabayan. Diba? Usap ko rin ng Senate President na let's check the facts, apply the issues, wag mo nang banat ng banat kasi nga baka hindi natin nakita yung buong video. So having said that, I think lahat naman na himasmasan, lahat naman po tayo ay nakapag-reflect. So I was reflecting on, and ma'am, pwede ba after this just to show a short video ni General Torre? Kasi ito ma'am, Republic Act number 7438, an act defining certain rights of a person arrested, detained, or under custodial investigation, as well as the duties of the arresting, detaining, and investigating officers, and providing penalties for the violation thereof. Akin to court na pagkawala po o hindi pinayagan yung ebidensyang i-offer, dito i-proffer. No? So wala sila, pero hindi ibig sabihin hindi ko pwedeng ilagay sa record yung tanong at baka sa media nila sagutin, baka dito later on. Ang linaw po kasi dito, nakalagay po dito. Okay lang kay Senator Cayetano kasi may chronological presentation. One line lang. At saka si Senator Bato gustong pag-usapan din yung arrest. Sige ma'am. I'll leave just this one line lang para lang hindi mabitin yung train of thought. No? Nakalagay kasi dito, any person arrested or detained under custodial investigation shall be allowed visits by conferences or any member of his immediate family or any medical doctor or priest or religious minister chosen by him, or by any member of his immediate family or by his counsel. Okay. Ito kasi mga kabayan sinasabi ni Senator Cayetano, napakalinaw na sa ating mga Pilipino. Diba? Napakalinaw na sa atin to mga kabayan na literally wala silang pinadala dun na kumbaga doktor, may doktor si PRRD pero mas kailangan niya na madala sa ospital. Diba? Kaya nga mga kabayan, nakita nyo, nakatulog na kasi tumaas yung BP, no? Tumaas yung pressure ng dugo. Hindi ko nahabaan kasi nga ma'am, I'll follow your advice. Ma'am, may penalty po to. Ang penalty nito, any person who obstructs, prevents, or prohibits any lawyer, any member of the immediate family or person arrested, detained, or under custodial investigation, or any medical doctor or priest or minister by his counsel from visiting and conferring privately chosen by him or by any member of his immediate family with him, or from examining and treating him. Ma'am, by his choice at any time, I'll go back to the title at saka dun sa nakalagay. Nakalagay dito, hindi lang custodial investigation ha. Basta arrest or detain.
So he was arrested and detained. So even if magdebate tayo na custodial investigation ba yun o hindi, no? So ma'am, ang ano po dito, ang penalty is imprisonment of not less than 4 years nor more than 6 years. Patay ka ngayon, Tore. Ganito mga kabayan katagal na pwedeng makulong si Tore. Ano, sino kaya mga kabayan na magpapile ng case patungkol dyan sa nangyari na yan kay PRRD? Diba? Sino ang magpapile sa kanila ng kaso? Ito bang mga senador na to? Ito, bibilib ako dito mga kabayan sa mga to kung may magpapile ng kaso dyan. Kung lalo na si Amy mga kabayan kasi committee niya to diba? Mas maganda kung magpapile ng case si Amy Marcos mga kabayan. Kasi total naman, takbo siyang senator ngayon. Sa palagay ninyo, pagka halimbawa ba, na itong si Amy, nag-file ng case, no? Against dito kay Tore or do sa mga alipores na nangyaring dumampot kay PRRD. Sa palagay ninyo, anong mababago ba yung pagtingin ninyo? Iboboto nyo pa rin ba to si Amy bilang re-elect na senador? O di kaya naman mga kabayan, sundin niya yung hamon or palagan niya yung hamon ni Senator, ni Attorney Panelo na kung talagang ikaw ay hindi namamangka sa dalawang ilog at ikay para lang sa katotohanan, ipakulong mo yung mga nandyang executive appointee ni Bongit at mag-file ka rin ng impeachment case. Diyan sa kapatid mong alam naman nating mga kabayan na talagang napaka-weak leader, diba? Yun ang the best mga kabayan. Siguro mababago pa yung kaisipan ng mga botante. Kasi ngayon mga kabayan makikita nyo parang nasa number 16 na ata to si Amy Marcos sa survey. And a fine of 4,000 pesos. Ang question ko, meron na bang report dito sa arrest at kinasuhan ba si General Torre? Last question, ma'am. Tuwing magpapa-aresto lately, parang ang pinaka-effective si General Torre, di ba? So nung pina-aresto si Pastor Kibuloy, grabe yung mga nangyari at ginawa, di ba? Nung pina-aresto po si President Duterte, yun naman pinag-uusapan natin, nakita naman natin. Nung nag-hearing po ako tungkol sa tulay na sa Isabela na gumiba, hindi po nag-attend si Secretary Bonoan. Sinabi ko lang, kailangan ko pa bang i-designate si General Torre para kunin si Secretary? The next time, nag-attend na siya. So ito, tanong ko ma'am, pag nag-issue tayo ng subpoena at hindi siya mag-attend at kinontempt natin, pwede bang ang utusang kong hulihin si General Torre ay si General Torre? Kasi effective, no? Dinada ko lang sa biro, but I think of all his interviews and sa nangyari, totoo naman mga kabayan no? Kung mapapansin ninyo, lahat ng mga big operation, no? Ay bakit nga naman si Tory lagi mga kabayan ng laging kaladkad ang pangalan? Diba? Sa dami ng general mga kabayan, bakit si Tory? Diba? Kita ninyo. At si Tory mga kabayan ng bidang-bida, lalo na doon sa interview niya mga kabayan na sinasabi nga talagang pinagplanuhan niya, matagal na, diba? Para kung meron daw palpak mga kabayan, wala ibang sisisihin maliban sa kanya. Napanood nyo ba yun? Diba? Ganon kaya bang mga kabayan itong general na to, no? Talaga naman meron pa kayong napapanood sa mga Facebook o sa TikTok na talaga naman bumubunot ng baril, ginaganyan-ganyan niya mga kabayan do sa video niya. This is my last point, ma'am. I'll submit to all my other colleagues. This is my point lang, ma'am. Nanunood kasi yung buong PNP. Nanunood yung mga teachers ng constitutional law, mga estudyante. Nanunood ang mga estudyante ng criminology. And di ba sabi nga nila, yung bata, hindi mo pwedeng turuan sa salita. Natututo yung bata sa gawa. So ganun din sa gobyerno natin. Pag sinabi nung mayor, no corruption, pero corrupt siya, ang dating sa mga department head, pwede mag-corrupt, di ba? Pag sinabi ng COMELEC officer sa isang probinsya, no cheating, pero pinayagan niya yung cheating or vote buying, ang papakinggan ng tao, hindi yung salita, yung gawa So kung mali yung pagka-aresto, nangangamba ako na, especially sa lugar na walang internet, walang cellphone, baka ito yung masunod humihingi sila ng counsel nila or doktor, tapos hindi pagbibigyan, no? And then the last point doon, ma'am, is that bakit kapag ka lower rank, meron pong isang vlogger, di ba, na PNP, na nagsorry na kaya parang okay, pero hinuli, tapos kakasuhan. I understand that. At magandang rule yun na pagka ikaw ay sundalo o pulis, ay hindi ka basta pwedeng, hindi ka pwedeng partisan, di ba? Pangalawa, kailangan bantayan mo sinasabi mo. But I'll give you 2 examples, ma'am. Bakit po si General Torre, kung ano-ano sinasabi sa kung ano-anong interview, hindi naman napapagalitan. So ang dating po sa lower rank, bawal partisan kung kalaban. Kung kakampi yung sinabi mo, pwede. I'll go to a non-partisan issue. And I respect this person very much. I think he's one of the best chief of staff, personal friend, etc. Kaya lang, as a former secretary of the DFA, I have to mention this, no? When the AFP chief of staff said, prepare kasi madadamay tayo kapag ka-invade yung Taiwan, tayo po ay may one China policy. Ano po ang magiging reaction natin nung sa Marawi siege kung sinabi ng China, prepare kasi pag sinugod nila yung Marawi o kapag ka
nilabanan nila yung secession sa Mindanao, mai-involve tayo. Magre-react din yung foreign affairs natin, hindi ba? Yan pa rin mga kabayan, yung problema pa rin dyan, no? Masyado kasi mga kabayan pabida, no? Itong ating mga nandyan na namumuno. Kaya nga sabi ko doon sa isang video, mga kabayan, dapat pagka mga ganong senaryo, dapat hindi nila tinitilibays yun, no? Katulad sa Taiwan, no? May mga kaibigan tayo, mga kabayan nandyan din sa Taiwan, na sinasabi nila, wala silang naririnig na mga balita na mayroong gulo na pala nangyayari dyan sa kanilang katubigan, 'di ba? Dapat ganoon mga kabayan ay sa atin, sa sobrang pabida, no? Ibinubunyag nila kung ano yung magiging plano nila kung sakaling magkaroon ng giyera dyan sa Taiwan. 'Di ba? Mabalik tayo mga kabayan kay Torre. Si Torre mga kabayan, 'di ba't kung maaalala ninyo, ay inaresto si Attorney Mijaldea, mga kabayan. 'Di ba't pagka ikaw inaresto, matik yan mga kabayan, dadalhin mo yan sa presinto, 'di ba? Para kumbaga, iayos yung mga pinail na kaso. 'Di ba? Dapat ganoon mga kabayan kasi inasunto mo na mga kabayan eh. Kumbaga, kinasuhan mo na, hinuli mo na. 'Di ba? Dapat yan idadali mo sa custodial kung facility, kung saan man malapit na presinto mga kabayan. Pero ang nangyari, nakasakay pa, no? Nakasama pa papuntang Dahig mga kabayan ng walang papers, lahat ng mga nandun, 'di ba? Walang mga papers, walang mga visa. Si Mijaldea. Isipin ninyo mga kabayan ha. Pagka ganyan-ganyan na pala nilang babuyin mga kabayan yung batas. Kaya talaga dapat mga kabayan na mayroong makulong dito sa mga to kasi inabuso nila yung kanilang kapangyarihan para lamang maipatupad yung kanilang mga layunin na dukutin si PRRD, ipadala dyan sa Dahig. Alam niyo mga kabayan, dito lang sa administrasyon na to, na totoo talaga na kumbaga wala silang sinusunod mga kabayan. Kung sino lang yung nakakataas sa kanila na nag-uutos, yun na lang mga kabayan ang susundin. Isipin nyo ganyan na ngayon ang sistema ng pagpapatupad ng batas sa atin. Isipin mo yan, 'di ba? Ay paano lang mga kabayan kung tayong mga normal na Pilipino? Ayun nga mga vlogger, 'di ba? Kita ninyo kung paano nila takot-takutin, paano nila harasin diyan sa Quadcom, 'di ba? So ito pa mga kabayan. Itong napagkamalang isa pang lawyer ni PRRD, napagkamalang Kaufman. O ito mga kabayan. Mga Amerikanong author na si Nicholas Kaufman na napagkamalang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Nakausap siya ng GMA Integrated News at apela niya sa mga Pilipino. Tigilan na ang pagpapadala sa kanya ng napakaraming mensahe. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Parehang Nicholas Kaufman. Ang pagkakaiba, isang letra sa kanilang apelido. Ay kayo mga kabayan huwag kayong magko-comment doon kay huwag din kayong magme-message diyan sa isang Nicholas Kaufman. Yung iba kasi mga kabayan siguro nag-search sa Facebook or sa Twitter, Instagram, search nila yung pangalan Nicholas Kaufman. Ito yung lumabas ngayon mga kabayan. Siyempre sa kagustuhan nila na kumbaga makatulong kay PRRD, no? Pinakaiusapan ngayon. Ito ngayon ang nangyari. Ang isa, tumatayong lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. At ang isa naman, American author o mayakda ng iba't ibang libro na may tema na horror at thriller. Ang author, tila nadamay sa usapin ng kaso ni Duterte online. Sa isang post, sinabi ni Kaufman na binabaha ng mga comment at message ang kanyang social media pages mula sa Filipino netizens. Kaya napapost siya para sabihin na hindi siya ang Kaufman na abogado ni Duterte. Sa panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Kaufman na parehong anti at pro-Duterte ang mga nagpapadala sa kanya ng mensahe. For the first couple of weeks, it was all very pro-Duterte. People thought I was his ICC lawyer. And wanted to wish me good luck and give me all sorts of best wishes. This week things changed and the more anti-Duterte crowd found me as well. So, ayan mga kabayan pinakita ko lang sa inyo to para maging aware kayo, no? Baka kasi yung iba nandito sa channel natin na napapada at manood, nagme-message din dito sa isang Nicholas Kaufman. Mga kabayan, isa lang yung Nicholas Kaufman na lawyer ni PRRD yung lead counsel. No, nakikita niyo naman yung medyo may pagkaparehas kasi ang mukha mga kabayan itong Nicholas Kaufman at saka yung lead counsel ni PRRD. Kaya sinugod kasi ng mga pro-Duterte at saka anti-Duterte, no mga kabayan. So anyway, kailangan mga kabayan na i-straight vote natin itong PDP. Kasi unang-una mga kabayan, diyan nakasalalay, no?
yung pagiging presidente ng ating vice president ngayon. At for sure mga kabayan, ngayon pa lang nakikita ko na, no? Nakikita ko na mga kabayan na si Bungit ay parang isang lame duck. Kawawa yan mga kabayan pagka natapos ang termino niya or di kaya hindi pa matapos ang termino niya. Kawawa to mga kabayan. Kaya ito si Amy talagang nagsusumikap mga kabayan na merong managot dyan sa nangyari na yan, no? Siyempre, alalayan niya yung kapatid niya kasi mga kabayan, yung naging experience siguro ng mga yan nung panahon na sila'y napalayas dyan sa Pilipinas ay talagang grabe, no? Kaya siguro ginagawa na ni Amy ang lahat para, kumbaga, maiiwas yung kapatid niya sa posibleng mangyari nung dating nangyari sa kanila mga kabayan. Diba? So, kailangan mga kabayan, i-straight vote natin ang ating lineup na PDP at siguro pwede na rin natin isama mga kabayan si Gringo Hunasan, no? Kung okay lang sa inyo. So anyway mga kabayan, hanggang dito lang muli yung video natin. Maraming salamat sa inyo. Adios muna mga kabayan at tumantabay tayo dyan sa mga nangyayaring pagdinig. At for sure mga kabayan, magkakaroon ng makukulong diyan. Lalo na si Torre kasi wala naman niyang immunity mga kabayan or walang privilege, executive privilege. So mga kabayan, see you sa susunod na video. Ingat kayo palagi at adios mga kabayan.